Ang nakaraan. Naging matindi ang pagtatagpo ni Hilda at ni Theo dahil doon talagang napuno ng pagnanais na makuha ni Hilda itong si Theo para malaman ang mga impormasyon sa lahat ng nalalaman ni Theo dahil isa itong regressor. Kaya lang ayaw pumayag ni Theo sa kagustuhan ni Hilda, kaya nilagay kaagad ni Hilda itong si Theo sa isang isolation zone para lang makontrol ang ating bida. Pagpapatuloy, sa lugar kung saan naruroon sila Hilda at Zenith, ang dambuhalang globo ng dark magic ay tahimik na nanatili sa dulo ng hapagkainan. Casual na narinig ang boses ni Hilda, tinatanong ang kanyang tapat na lingkod na si Zenith kung gaano nakatagal ang lumipas. Sinuri ni Zenith ang isang eleganteng pilak na pocket watch sa kanyang kamay at mahinahong sumagot na eksaktong 1 minuto na ang nakalilipas. Habang nakasandal ng komportable, napangisi si Hilda. Binanggit niya na dahil iba ang takbo ng oras sa loob ng kanyang isolation zone, 1 buong oras na ang lumipas para kay Theo. Gamit ang isang masama at kumpiyansadong ngiti, pumusta siya na sa wakas ay natutunan na ng batang tagapagmana ang kanyang lugar at handa na itong sumuko sa kanyang mga hiling. Ngunit biglang may matalim na tunog ng pagbitak ang umalangaw sa buong Grand Hall. Ang maliwanag na lila at puting liwanag ay nagsimulang marahas na bumitak sa ibabaw ng madilim na globo. Nanlaki ang mga mata ni Zenith sa sobrang gulat nang ang isang dambuhala at nakasisilaw na haligi ng asul na enerhiya ay tuluyang nagwasak sa isolation zone, sumasabog palabas ng may matinding puwersa at pinalayas ang dark magic. Habang nilalamon siya ng mga dark copies, si Theo ay itinulak sa kanyang sukdulang limitasyon. Ngunit bigla, 2 nagniningning na asul na system windows ang lumitaw sa harap mismo niya. Inanunsyo ng system na ang Nirvana at Dragonization ay na-activate na agad at matalas na nagpataas sa kanyang mental strength at perseverance. Dahil sa lakas mula sa biglaang system buff, ang gintong enerhiya ay marahas na sumabog mula sa katawan ni Theo, madaling itinapon ang mga aninong clone. Habang nakatitig sa mga natitirang figure gamit ang nagniningning na mga mata, bumulong siya ng may matinding pandidiri, tinatawag silang mga nakakapangilabot na linta. Sa isang iglap ng nakasisilaw na bilis, hinugot ni Theo ang kanyang espada at nagpakawala ng napakalakas na serye ng maliliwanag na asul na sword slashes. Ang mabilis at mapangwasak na mga tama ay tuluyang nagpira-piraso sa mga dark copies ni Hilda mula sa bawat anggulo, agad na ginawang maliliit na piraso ang mga ito. Ang mga naputol na shadow clones ay natunaw at tumalsik pabalik sa madilim na tubig ng walang pinsala. Mabigat ang paghinga, ngunit mukhang napakaastig, lumapag si Theo ng maayos sa mababaw na bahagi ng tubig habang ang kanyang espada ay nakalabas at kumikislap sa gintong kapangyarihan. Sa isang maikling segundo ng pag-asa, naniwala talaga siya na tuluyan na niyang nawasak ang isolation zone at sa wakas ay nakalaya na. Gayunpaman, nang mawala ang nakasisilaw na liwanag, bumulaga ang malupit na katotohanan. Hindi niya talaga nawasak ang harang. Nagawa lang niyang punitan at buksan ang isang nagniningning na lilang lamat sa madilim na langit. Dahil sa sobrang pagod mula sa napakalakas na pag-atake, napaluhod si Theo sa mababaw na tubig habang ang mga nakakapangilabot na shadow clones ay agad na sumugod sa kanya para daganin siya. Napagtanto niya na ang pagpilit sa nag-iisang lamat na iyon ang pinakamahusay na nagawa niya at ang mahiwagang lamat ay nagsisimula na ring magsara. Habang paubos na ang oras, inilabas ng bagbog saradong tagapagmana ang kanyang huling desperadong alas. Itinaas ang kanyang kamay patungo sa naglalahong liwanag sa itaas. Nagpakita siya ng isang pilit ngunit puno ng pag-asang ngiti, ibinibigay ang lahat ng kanyang tiwala sa kanyang pinakamalakas na kakampi. Sa isang biglaang pagsabog ng dark magic, ipinatawag niya ang kanyang shadow dragon na si Umbra. Ang makinis at aninong nilalang ay agad na sumulpot mula sa kanyang daliri, at tumungo sa langit na parang rocket, lumilipad ng napakabilis patungo sa pusara ng lamat upang masiguro ang kanyang epikong pagtakas. Papunta sa langit, ang dambuhalang shadow dragon ay nagpakawala ng isang nakabibinging dagandong. Sa isang nakasisilaw na pagsabog ng lila at puting liwanag, marahas na bumangga si Umbra sa nagniningning na lamat, matagumpay na nalampasan ang harang isang saglit bago ito tuluyang sumara. Balik sa Grand Dining Hall ng totoong mundo, ang tahimik na itim na globo na nakapatong sa mesa ay biglang gumalaw. Sa isang iglap, isang guhit ng madilim na anino ang marahas na sumabog palabas mula sa orb. Ang makinis na anino ay mabilis na humarurot sa buong silid,
lumabas sa mataas na glass window at tumakas patungo sa gabi. Pinapanood ang kamanghamanghang desperadong pagtakas mula sa kanyang upuan, hindi man lang nagmukhang galit si Hilda. Sa halip, isang masama at lubhang naaaliw na ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Bahagyang tumayo, lumingon siya sa kanyang matandang lingkod at tinanong kung nakita rin ba nito ang tumatakas na anino. Magalang na kinumpirma ni Zenith ang kanyang obserbasyon, tinukoy ang tumatakas na guhit bilang ang masamang shadow dragon na dati na nilang napag-usapan. Panandali ang inisip ng matandang lingkod na habulin ang tumatakas na nilalang, ngunit mabilis na itinigil ni Hilda ang ideya. Sa katwirang ang isang ipinatawag na nilalang na duwag na iniiwan ang kanyang amo para iligtas ang sariling balat ay hindi na bago o kahanga-hanga. Samantala, ibinaling ni Hilda ang kanyang atensyon sa tunay na ikinagulat niya. Ibinalibag ang kanyang dambuhalang espada sa lupa nang may mabigat na pagbagsak, hayagan niyang inamin ang kanyang matinding pagkagulat na talagang nagawa ni Theo na punitin ang isang lamat sa kanyang ultimate isolation zone. Nakatitig ng mabuti sa umiikot na madilim na globo sa mesa, ikinumpara niya ito kay Robert, na inabot ng higit sa 3 minuto bago nakatakas sa kanyang unang subok, at napagtanto na tunay ngang nasaksihan ni Theo ang Pantheon. Nang makita kung gaano kalayo ang naitulak ng batang tagapagmana sa sarili matapos ang 1 oras lamang sa loob ng kanyang bitag, isang masama at nakatatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil sa tuwa sa halimaw na potensyal nito, nagpasya siyang oras na para dagdagan ang hirap at bulihin pa ito ng kaunti. Yumuko si Zenith at magalang na sumang-ayon, sinasabing ang pagbuli pa sa bata ay tila isang magandang ideya. Ngunit sa loob-loob niya, ang matandang lingkod ay dumaraing na. Napagtanto niya na ang masamang ugali nito na paglaruan ng biktima ay lumalabas na naman. Alam niyang naabot na ni Theo ang kanyang physical limit, ngunit hinahabol pa rin niya ito. Nakatitig sa umiikot na madilim na globo, nakaramdam si Zenith ng matinding awa. Napansin niya na kahit para sa isang mahusay na air candidate, si Theo ay isa pa ring batang swordsman. Ikinumpara niya ang bata kay Hilda, na nabuhay na ng 150 taon sa cycle na ito pa lamang. Kung isasama ang lahat ng kanyang past regressions, mayroon siyang mga siglo ng karanasan sa pakikipaglaban. Alam ni Zenith na walang paraan para maging kapantay ng bata ang kanyang nakatatakot na Panginoon. Sa mabigat na loob, naisip ng matanda na ang panunood sa isang mahusay na batang prospect na nalalanta ay hindi kailanman nagiging madali. Ang kanyang malulungkot na kaisipan ay biglang naputol ng matalas na tawagin ni Hilda ang kanyang pangalan. Agad na nagbigay pugay si Zenith, yumuko ng malalim at kinumpirma na ang kanyang abang. Lingkod ay handa at nakikinig. Biglang nag-click ang dila ni Hilda sa inis. Nagreklamo siya na kailangan niyang tapusin ang kanyang pagkain mamaya dahil may ilang mga panauhin na kada rating pa lang. Inutusan si Zenith na umatras, iginiit na siya mismo ang babati sa kanila. Maya-maya lang, isang marahas na pagsabog ang nagwasak sa kisame. Isang figure ang bumagsak diretso sa Grand Hall, nagpapadala ng dambuhalang shockwave ng alikabok at mga labi sa paligid. Galit na nakatitig sa usok, binanggit ni Hilda ang pangalan ng intruder. Habang nawawala ang alikabok, isang mabagsik na warrior na may puting buhok ang nakatayo sa mga guho. Siya si Robert, ang Black Dragon, isa sa mga legendary 9 dragons. Hindi natitinag sa kanyang nakamamatay na presensya, mahinahong tumingala si Robert at casual na binati siya, binabanggit na medyo matagal na mula nang huli niyang makita ang dating clan head. Nang walang pag-aalinlangan, itinuon ni Robert ang kanyang paningin sa dark swirling sphere sa gitna ng silid. Nakikilala ang baluktot na magic ni Hilda, napansin niyang ginagamit na naman nito ang kaparehong bitag. Idineklara na ang kanyang mga sakit na laro ay opisyal ng tapos. Ang Black Dragon ay nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya, tuluyang winawasak ang isolation sphere tungo sa mga nagniningning na lilang piraso. Habang marahas na naglalaho ang dark magic, bumagsak si Theo ng malakas sa sahig. Napaluhod at napasubsob, marahas siyang naduwal at nagluwan ng isang makapal na tumpok ng itim na malagkit na shadow liquid sa lupa. Bagbog, pasa-pasa, at naghahabol ng hininga. Inamin ng batang tagapagmana sa sarili na akala niya talaga ay hindi na siya makakalabas ng buhay sa pagkakataong ito. Ngunit sa kabila ng matinding pagod at pinsala sa kanyang katawan, isang gumaan at nagtatagumpay ng ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Nakatingin sa anino na ligtas na bumabalik sa kanyang kamay,
Mainit na pinuri ni Theo ang kanyang tapat na alaga, pinasasalamatan ang maliit na dragon sa paggawa ng ultimate rescue. Habang nagpapahinga, pinagnilayan ni Theo ang kanyang biglaang pagkakaligtas. Inamin niya sa sarili na alam niyang sinusundan siya ng Black Dragon simula pa noong pagkikita nila ng kanyang ama. Dahil sa sadyang pag-iwan ni Robert ng mga halatang pahiwatig sa daan, imposibleng hindi ito mapansin. Dahil si Theo ay pinaghihinalaan pa rin ng pagtataksil, may loika na ang kanyang ama ay mag-aatas ng magbabantay sa bawat galaw niya. Gayunpaman, para sa batang tagapagmana, ang palagiang presensya ni Robert ay mas parang isang mapoprotektang bodyguard kaysa sa isang mahigpit na surveillance. Tumayo sa tabi ng mabagsik na warrior, casual na ipinahayag ni Theo ang kanyang pagkagulat na makitang nakialam ang legendary figure. Agad na tinuyan ni Robert ang pag-arte ng kajota. Pinuna niya si Theo sa pagpapanggap na tanga at pabirong tinanong kung kailangan din ba nitong hawakan ang kamay niya hanggang sa labasan. Pinagpega ng dumi at nagpakita ng kumpiyansadong ngiti sa kabila ng bogbog na katawan, tinanggihan ni Theo ang karagdagang tulong. Ipinahayag niya ang kanyang tunay na pasasalamat para sa epikong pagligtas, ngunit iginiit na kailangan niyang harapin ang natitira niyang pagtakas ng mag-isa. Bago pa may masabi ang isa pang salita, biglang sumugod si Hilda, ibinabagsak ang kanyang dambuhalang espada ng may nakatatakot na bilis. Agad na nag-react si Robert, itinaas ang kanyang sandata para harangin ang mapangwasak na atake. Ang matinding pagbabanggaan ng kanilang mga talam ay nagpadala ng isang nakasisilaw at parang kulog na shockwave ng asul na enerhiya na marahas na sumabog sa nasirang hall. Idiniin ang kanyang bigat laban sa Black Dragon, mapang-uyam na nagreklamo si Hilda tungkol sa bastos na panghihimasok. Pabiro siyang nagmaktol tungkol sa kagustuhan lang niyang masiyahan sa isang tahimik na pagkain kasama ang kanyang apo sa tuhod, habang nagpapakita ng isang masama at uhaw sa dugong ngiti habang tinatanong kung sumama ba si Robert para makisalo sa piging. Hindi natitinag sa kanyang nakalululang aura, flat na tinanggihan ni Robert ang baluktot na imbitasyon. Casual niyang itinuro ang kawalan ng saysay ng kanyang dahilan, tinatanong kung anong klaseng normal na pagkain ng pamilya ang nangangailangan ng pagkulong sa isang tao sa isang dark magical trap sa loob ng isang buong oras. Habang pinapanatili ang kanyang cool na pakikipagtuos sa nakatatakot na matriarch, palihim na nagpadala si Robert ng mabilis na mensahe kay Theo sa likuran niya, mahigpit na inuutusan ang batang tagapagmana na tumakbo sa sandaling ibigay niya ang hudyat. Nakayuko ng mababa at inihahanda ang kanyang bagbog na katawan, tahimik na kinumpirma ni Theo ang plano, naghahandang kumari pa para sa kanyang buhay. Bago pa man sumiklab ang kaguluhan, tumingin si Theo sa kanyang Shadow Dragon at tahimik na binigyan si Umbra ng huling instruction. Biglang kumilos si Hilda, marahas niyang iwinasiwas ang kanyang dambuhalang espada pababa, nagpapakawala ng isang nakasisilaw at mapangwasak na beam ng asul na enerhiya na tuluyang nagwasak sa sahig. Sa pagkadurog ng lupa sa ilalim nila, sumigaw si Robert ng hudyat para tumakbo ang batang tagapagmana. Nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, mabilis na humarurot si Theo, ginagamit ang magulong pagkawasak at mga lumilipad na labi bilang proteksyon para makatakas. Galit na galit sa tahasang panghihimasok at sa pagtakas ng kanyang biktima, sumugod si Hilda paarap at ibinagsak ang kanyang talam ng may nakamamatay na puwersa, galit na sumisigaw kay Robert sa pangangahas na kalabanin siya. Ang mga kislap at apoy ay marahas na sumabog habang sinalubong ni Robert ang kanyang galit na atake. Nagbanggaan ang kanilang mga espada sa isang kamangha-manghang pagsabog ng kapangyarihan habang matatag na inutusan ng Black Dragon ang dating clan head na itigil ang kahibangang ito. Habang ang dalawang titan ay nagkakiskisan ng mga espada sa gitna ng mga kislap, ang tunay na lalim ng kabaliwan ni Hilda ay nalantad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakatatakot at baliw na liwanag. Kahit na nawala na sa kanya ang kakayahang mag-regress, ang kanyang hindi mapuputol na pagkauhaw ay nananatili. Para sa isang baluktot na regressor na tulad niya, ang buong mundo ay wala ng iba kundi isang marupok na laruan na dapat agawin, kahit mga hulugan pa ito ng tuluyang pagwasak dito. Ngunit dahil ang nakatatakot na matriarch ay abalang-abala sa Black Dragon, ang kanyang laruan ay gumawa na ng hakbang. Tumakbo si Theo sa buong nasirang hall gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Nang walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili pasulong at marahas na bumangga diretso sa dambuhalang glass window.
Isang kamangha-manghang pagsabog ng kumikinang na mga piraso ang sumabog sa hangin ng gabi habang ang bagbog na batang tagapagmana ay sa wakas ay nakagawa ng kanyang desperadong pagtakas. Lumalabas sa basag na bintana, malayang nahulog si Theo sa napakalamig na hangin ng gabi, bumabagsak sa matayog na harapan ng madilim na kastilyo. Siya ay tuluyang nakalantad sa malupit at maniibing lawak ng kabundukan at makapal na kagubatan sa ibaba. Habang bumabagsak pa rin patungo sa lupa, desperadong sumigaw ang batang tagapagmana para sa kanyang Shadow Beast. Tamang-tama sa oras, ang dambuhala at may pakpak na anyo ni Umbra ay lumitaw mula sa kadiliman. Ang makinis na dragon ay mabilis na bumulusok pababa, maayos na sinalo si Theo habang nahuhulog. Ligtas na nakalapag sa likod ng nilalang, humawak ng mahigpit ang batang swordsman habang mabilis silang lumalayo sa magulong larangan ng digmaan. Sa isang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak ni Umbra, humarurot sila patungo sa langit, nag-iiwan ng wala kundi umiikot na nyebe at humahaginit na hangin ng taglamig habang ligtas silang naglalaho sa ibabaw ng mga nagyayelong puno. Nakatitig sa marahas na nawasak na bintana sa humahaginit na bagyo ng taglamig, nag-click ang dila ni Hilda sa matinding inis. Ang matinding tensyon ay biglang natapos nang ibaba niya ang kanyang sandata, nagrereklamo ng biglaang pagkapagod. Casual niyang inutusan si Zenith na asikasuhin ang paglilinis at ang natitira pang gulo, isang utos na mabilis na tinanggap ng tapat na lingkod ng may pagyukod. Nakatayo sa gitna ng mga guho, tinanong ni Robert kung bakit hindi agad hinahabol ng nakatatakot na matriarch ang kanyang tumatakas na biktima. Dramatikong itinigil ni Hilda ang ideya. Itinuro ang basag na salamin, minaliit niya ang mismong kaisipan ng pagtalon sa bintana para habulin ito, buong tapang na idineklara na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa dumaan sa ganoong bagay. Gayunpaman, habang lumalapit siya sa isang grand pedestal sa silid, ang kanyang casual na kilos ay tuluyang naglaho. Bigla siyang napasinghap na mabilis na naging isang baliw at nakatatakot na tawa. Pinuri niya ang mapangahas na batang tagapagmana, sa wakas ay napagtanto na hindi lang siya basta nakatakas ng buhay. Nakatitig sa display, isang ligaw at tuwang-tuwang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang namamangha sa tindi ng lakas ng loob ng bata, nagtataka kung kailan ba nito nagawang isagawa ang gayong imposibleng pagnanakaw. Nagawa ito habang naruroon ang nakakatakot na halimaw na si Hilda, matagumpay na nakuha ni Theo ang isang napakahalagang sealed scroll. Sa paanong paraan kaya lalakad ang ating bida sa scroll na nakuha niya? Abangan!